Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan at sa Diyos humingi ng awa at kapatawaran. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan alinsunod sa iyong kalooban upang sa ngalan ng anak mo mahal, kami ay maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nagkaisang lahat ng angkan ng Israel na pumunta sa Hebron upang makipagkita kay David. Sinabi nila, "Kami laman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo. Nang si Saul ang hari namin, nanguna ka sa mga kawal ng Israel sa pakikipagdigma. Ipinangako sa iyo ng Panginoon na gawin kaniyang hari upang mamuno sa kaniyang bayan." Lahat ng matatanda ng Israel ay nagpunta sa Hebron at doon nakipagkasundo sa kanya sa harapan ng Panginoon. Pinahiran nila ng langis si David at kinilalang hari sa Israel. Nooy 30 taon na si David at naghari siyang 40 taon. Sa Hebron, 7 taon at kalahati siyang namahala sa Juda. Sa Jerusalem naman ay 33 taon siyang naghari sa buong Israel at Huda. Nang siya'y maging hari, pinangunahan niya ang kanyang mga kawal upang lusuin ang mga Hebusayos na kawal sa Jerusalem. Sinabi nila kay David, "Hindi ka ba kapasok dito kahit mga bulag at lumpo lamang ang magtanggol dito?" Hindi nakuha ni David ang kuta ng Siyon na tinawag na lungsod ni David hanggang ngayon. Habang lumalaon ay lalong nagiging makapangyarihan si David pagkat sumasa kanya ang Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ko't pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Pag-ibig ko at pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Ika'y nagsalita noon pa lamang una sa mga lingkod mo at ipinakita yaong pangitain at ito ang badya. Aking pinutungan ng isang dakila na aking pinili sa gitna ng madla. Pag-ibig ko at pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Ang piniling lingkod na ito'y si David, aking pinahiran ng banal na langis. Kaya't palagi ko siyang aakbayan at siya'y lalakas sa aking patnubay. Pag-ibig ko at pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Ang pagtatapat ko at pag-ibig na wagas ay iukol ko aking igagawad at magtatagumpay siya oras-oras. Mga kahari ay kanyang masasakop, dagat na malawak at malaking ilog. Pag-ibig ko at pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Ng aming kakayahan.
Sumainyo ang Panginoon. at sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Paano mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas kapag naglaban-laban na ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambayanang iyon. Gayon din naman kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Wala makakapasok sa bahay ng isang taong malakas at makakaagaw ng kanyang ari-arian, maliban lamang gapusin mo na siya ang taong iyon. Saka pa lamang niya malolooban ang bahay na iyon. Tandaan ninyo, maaaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit ang sinumang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masasamang espiritu. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Sa ating ebanghelyo ngayon, kitang-kita natin ang epekto ng pagkakaroon ng isang malisyosong pag-iisip. Dito ang ating Panginoon ay binibigyan nila ng paghuhusga na siya ay inaalihan ng demonyo. Sa totoo lang, napakarami ng paratang kay Jesus na siya ay matakaw, na siya ay baliw, at ngayon sinasapian siya ng demonyo. Kaya nga ito rin po yung hamon sa atin na minsan yung ating pagkakahon, minsan yung ating paghuhusga sa kapwa, ito yung bumabaluktot sa katotohanan, at ito rin naman po ang resulta ng walang pagkahabag sa kapwa kapag marahas po tayong naguhusga. Alam niyo, ngayon po ako ay nakikipagtrabaho sa mga street dwellers po sa ating pong parokya, ang Kalye Pag-asa. At sila rin mismo ang nagpapahayag na, Father, ang kanilang paghuhusga ay gayong-gayon na lamang. Kapag may nawawala sa isang lugar, sa amin lagi hinahanap, kami ba ay magnanakaw sa tingin nila, na kami ay tamad, kami ay walang ginagawa, at minsan sinubukan kong itulak ang kanilang kariton, napakabigat pala. So paano mo sasabihin sila ay batugan kung sila ay naghahanap buhay para lamang makaraos araw-araw? Kaya ito po ang hamon sa atin, hayaan po natin ang Espiritu Santo na kumilos sa ating puso. Nang sa gayon, tignan natin ang kabutihan sa ating kapwa, sapagkat ang batayan ng Diyos ang dapat nating gamitin sa ating pagtingin sa kapwa. Ang bawat kapwa natin ay may taglay na kabutihan at yun ang dapat nating makita sa kanila. Bagamat marami pong paratang kay Jesus, pero masasabi po natin, hindi po ito nagpatigil sa kanyang misyon, bagkus lalo pa siya nagpunta sa mga bayan para ipalaganap ang kabutihan ng Diyos. Tuso ang demonyo. Ang demonyo ay ilalayo tayo sa Diyos. Kaya nga po ito ang hamon sa atin, piliin po natin lagi ang mabuti, gawin natin ang tama, at alisin natin sa ating isip ang malisyosong paghuhusga, nang sa gayon makakilos ang banal na Espiritu Santo sa ating buhay.
natitipon kay Kristo na lumulupig sa kasamaan, buong tiwala tayong lumapit sa Ama, dala ang ating mga idinadalangin mitiin. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway mapanibago at sumaksi ng may katapatan sa tamang pagpapahalaga sa buhay upang makatulong sa pagpapanumbalik sa mundong nasadlak sa kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdidigmaang mga bansa naway matutong mamuhay sa pakikiisa at pagtutulungan upang makapagdulot ng kapayapaan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng nananalig kay Kristo naway mapaglabanan nila ang pagkakahiwa-hiwalay at maging iisa sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, lalo na ang mga lumpo at may kapansanan, naway tumanggap ng kasiyahan at kalinga sa mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao naway mailigtas sa kasamaan nang walang hanggang kamatayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama namin Diyos, patuloy mo kaming hilumin sa lahat ng masasama at paghuhusga sa kapwa. Nawang iyong kabutihan ang siya magdiwanag sa amin sa kapangyarihan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Tagalay namin sana'y kalugdan Sa gandang loob na itang mayari, Diyos ng lupa, doon namin pagawang tinapay kapag kain rin. Pugay nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa gisag ng bigay mong kaligtasan. Mula sa lupa ang pagawang alak na ito para ng inyong na bibigay ng Espiritu. At alak na sa gisag ng bigay mong kaligtasan. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin ng malugod ang aming mga handog, ngayon ang kabanalan ay iyong dulot. Kami ay sumasamo sa iyo at lumuluhog upang kaligtasang ipagkaloob sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na kaway aming pasalamatan, pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang may daragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinahikisamahan sa pamagitan ng anak mong minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan. Kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon.
naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kat sa pamamagitan ng iyong Espiritu, kayo mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, na bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y gunit-ahit, sarili ay inihain, bilang pagkain inuming, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at maging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, na mga apostol at mga banal, na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Buong kababaang loob na lumapit tayo sa Ama sa panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoon.
nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Nili namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon na may laging sumainyo. At sumairin Magbigay po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. kapayapaan sa lahat ng kapanalig. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Jesus, ang tinapay ng buhay. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa aming pakikinabang sa iyong kagandang loob na bumubuhay. Lagi nawang maikarangal ang iyong pagpapalang sa aming binigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa, may mapayapa
isabuhay ang pangaral ni Kristo. Salamat sa Magandang Diyos. umaga po sa inyo lahat.